Okay, ito kasi ang mainit na usapin dito sa prangkisa ng SMNI. Pero balikan natin kung ano ba ang ugat nito, no? Kasi may reason to eh. Ito ay hindi usaping prangkisang legal, kundi halata na talaga na ito ay political, ano. Babalikan natin kung ano bang meron sa SMNI at kung bakit ito pinag-iinitan. Kung ating matatandaan, ang SMNI ay isang tahanan ng isang programa kung saan nandun ang ating former tatay, President Digong, wherein ang kanyang programa ay alam naman nating lahat na gikan sa maasahan. And may nabanggit kasi doon si Tatay Digong na the most rotten institution ay yung House of Representatives. Bakit niya sinabi yun? Bakit niya nasabi yun? Diba? Ang sakit naman kasi pakinggan nun. Halos nga onion skin, halos mangyak-yak sila dahil gumawa nga sila nga naman ng House Resolution to protect their funds, their bulsa. To protect their imahe. Kung anong imahe ba yun? Yung pinoprotektahan nila. Dahil kung titignan naman natin, meron din naman silang mga bahid of corruption. Yung mga ilan lang naman sa kanila. Well, tignan natin kung sino yung guilty sa kanila. Ngayon, because of that issue doon sa confidential fund na ibinabato nga dito kay VP Sara Duterte, wherein the transfer of 125 million from the office of the President to the office of the Vice President, naging issue Pero ang ipinagtataka ko lang, bakit yung tinitignan lang nila ay yung ginasto daw na 125 billion, wherein hindi naman siguro magagasto ni VP Sara yun kung hindi naman pumayag ang Office of the President, na ilipat yung pera na yun. So, hindi ko magagasto ang pera nito, hindi ako magkakaroon ng pera nito kung hindi naman inabot sa akin. So, kahit sabihin na natin hiningi daw ni VP Sara, kahit nang hingi ako, kung hindi naman ako binigyan, saan ang gagastusin ko? So, nakikita natin dito yung pagiging, yung ginagawa nilang single out. Sinisingle out yung isang tao. They cannot deny na ito ay legality. Kasi halata naman bakit mo sinisingle out. So, doon pa lang political yon. Okay. Bilang tatay, ito naman si Tatay Digong, syempre anak niya nasasaktan naman siya, diba? So anong ginawa niya? Ipinagtanggol niya, not in a way na parang paghihiganti yung pamamaraan, but in a way na to question also the credibility of these people, of they thought na sila ay ang lilinis nila. They call themselves honorable, very honorable, kagalang-galang, parang silang mga hukuman kung tutuusin, kung titignan, kung umasta parang hukuman. Okay, so bilang pagmamahal sa kanyang anak ay tinanong naman niya ang mga ito, ipakita ninyo ang libro ninyo, kasi sa pagkakaalam at doon yung panahon na yun, doon natin nalaman na ito palang mga extra ordinary funds nila, yung MOOE nila ay certification lang pala. Bakit certification lang? Wala man lang audit kung saan pwede ba natin malaman kung saan nagastos. Halimbawa yung pondo nila para sa ganito ganyan ay 10 million, pwede man nating malaman yung kung saan nagasto. Kung sinabi mo lang, ito 10 million nagasto ko, period, pirma, and then submit, tapos walang audit. So tinanong naman ni Tatay Digong, and syempre pera ng taong bayan yan is legality kung tatawagin, hindi ba dapat, diba? Sagutin nila yun, ipakita nila yung legality kung saan nga nila dinala, kasi they are questioning kung saan dinala ni VP Sara yung 125 million, then ibabalak natin yung ginawa nilang pag-question. So we are also questioning them, saan ninyo dinala? Ipakita ninyo ang libro ninyo. Commission on OWA, okay, nanawagan si PRRD na ipakita ninyo ang libro ninyo, Commission on OWA. At the same time, kayo, COA, tumulong naman kayo na ipakita.
kung hindi kayo natatakot, COA, kasi syempre pag usaping budget deliberation, ang batas dyan, ito na naman House of Congress, kasi sila naman talaga ang mag-a-approve ng budget, so every institution, every department, parang alam mo yun, parang they all hail, parang sila, they are at the mercy of this House of Congress, kasi sila nga naman yung mag-a-approve doon sa budget. So very sad, kasi even yung Commission on Audit natin, pwede ring matakot or magimbal if sila ay mapagbibigyan with their budget, kasi basta every year may budget deliberation, sila talaga ang batas dito. So kahit na gusto nating asahan ang Commission on Audit para i-audit, tignan ang mga resibo kung saan nadala yung mga pera, halos mga congressman dyan ay mayroong isyong corruption sa mga project, sa mga biddings nila, ay hindi naman magawa din ng COA kung natignan sila. So kung babalikan natin yon, nasabi ni PRRD, the most rotten institution, abay nasaktan dahil ang balat nila ay malasibuyas. So nasaktan sila, gumawa sila ng resolution para i-declare na sila ay malilinis na politiko, malilinis na tao. So doon na nag-umpisa yung laban ng Duterte and Tambaluslos, Martin Romualdez. At ito namang si Pangulo ay syempre nasa sideline lang. Hindi siya pwedeng pumwesto dito sa harapan nila at sila yung magbanggaan, kasi syempre alam mo naman natin na hindi pwede yun. Politically hindi pwede yun, kasi mag-BFF ngayong dalawa at masisira yung karir ng Pangulo pag ginawa niya yun. Pero kung hindi naman siya nasa likod ng mga pangyayaring ito, pwede naman niyang sabihin, di ba? Parang mala Duterte kung saan. Ano pang ginagawa ni former President Duterte nung siya ang Pangulo, di ba? Ang ginagawa niya ay nagsasalita siya sa harapan, in front of the nation. Kinakausap niya ang tao, nagagalit siya sa harapan natin. Talk to the people, nagagalit siya kung kailangan niyang magalit. Pagsabihan ng mga kanyang gabinete, tanggalin kung sinong dapat tanggalin dito. So we really felt at the time of Pangulong Duterte na meron tayong Pangulo, meron tayong tatay, merong nagmamalasakit sa bansa natin. So dito nag-umpisa na yung awayang Romualdez at Duterte sa likod ng mga weaponized congressmen, para silang naging soldier nitong si Tambaluslos, kasi hindi siya mismo yung humaharap, kasi syempre siya yung nabatikos, pero hindi siya yung humaharap talaga. But with these honorables, honorable congressman, andyan na sila nakapwesto, parang mga barko sa South China Sea na nakapwesto na sila na ibuli, yung mga gusto nilang ibuli. So nakapwesto na sila, meron silang mga kanya-kanyang mga katungkulan, meron silang kanya-kanyang misyon. Ito yung magtatanong, ito yung sasagot. Pag itong research person ay magsasalita, babarahin ng ganito, i-stop ni ganito, magre-resolution ni ganito, iko-contempt nila, papakulong nila. So kumbaga meron na silang mga game plan strategically, so ganun yung estilo ng House of Congress ngayon. So dito nga nagkataon na merong pahayag itong si Ka-Eric, ng SMNI, kung saan binanggit niya doon na 1.8 billion ang travel expenses nitong si Martin Tambaluslos Romualdez ng 2023. And pinasigundahan din naman ni Dr. Loren Badoy, but ibang issue naman din yon. So pinatawag itong dalawang to, Actually hindi nga sila yung pinatawag, yung mga abogado and the others, but not the two of them initially, So ang reason ng hearing na yon, ang agenda ng hearing na yun ay franchise. So kung titignan natin, ano kaya yung kinalaman ng prangkisa
doon sa actions nung dalawang mga mamamahayag ng SMNI. Kung titingnan nga naman natin, bakit parang ang layo, ano? But these honorables, the minions, the soldiers of Tambaloslos, the Tambaloslos Army, tawagin na lang natin Tambaloslos Army, ano? The army of Tambaloslos, they are ready for war, prepared for battle. Andyan na sila in the name of legality, in the name of searching for truth. Sabi nga nila, pagdinig ito sa prangkisa ng SMNI, kahit malayo. Okay? So nakita natin yung sequence of events, pinatawag yung mga abogado, then bigla ang pinatawag itong dalawa, na dinikdik yung dalawa at hanggang sa dumating sa contempt, no? Kinontempt yung si Ka Eric sa reason na hindi niya pwedeng i-disclose kung sino yung source niya doon sa 1.8 billion pesos na yun. And of course sinasite ni Ka Eric yung Soto Law, ano, yung Soto Law, kung saan ang ibig sabihin nun is any mamamahayag, anchorman o any na nasa mass media ay may karapatang hindi i-disclose kung sino yung kanilang source, kasi just to protect the integrity of the source and of course the working relationship, the harmonious relationship between the media and the source. So kaya nga ginawa yun eh. Ang nakapagtataka nga doon is alam na alam ng mga kongreso ito, ang batas na ito, kasi dumaan sa kanila, dumaan sa House of Congress, dumaan sa Senado, hanggang sa pinirmahan ng Pangulo at ginawang batas. So yun yung nakapagtataka, bakit nila kine-question at ginawa na nila itong parang korte yung House of Congress. Paano? Kasi sila na mismo ang nag-set ng parameters na ay hindi ito pwedeng gamitin dito, parang ganon. Instead na meron naman tayong Korte Suprema, diba? Meron tayong legal court na pwedeng duminig dyan na kung ito dapat kasuhan itong dalawa na ito, kung dapat tanggalin yung prangkisa ng mga to, it should be according to the due process of law. And hindi lang sila ang dapat magde-decide dito, kasi hindi naman sila korte. Unang-una, ang reason ng kanilang hearing ay in aid of legislation. So it's a very big question na ang ginawa nila dito para kang nasa korte, diba? So pangalawa dito, yun yung reason nila kay Ka Eric. Nakapagtataka pati si Dr. Lorraine Badoy, for what reason? Anong reason? Nagsisinungaling daw. And kinategorize nila yung pagsisinungaling doon sa disrespect, kasi may disrespect kasi doon sa doon sa section 11 article C blah 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 ng House of Congress. So any resource person disrespectful could be cited in contempt. So dahil daw nagsisinungaling itong si Lorraine Badoy, cite in contempt. So nakita ninyo kung paano nila, kahit alam mo yun, hindi ito pinakamabigat na ground para i-cite in contempt, para i-detain itong mga kawawang pobreng mga mamamayan at mamamahayag na ito, ay nagawa pa rin nila. Hindi na ako magtataka, kasi nagawa nila ito sa isang congressman, okay? How much more doon sa mamamahayag, diba? So hindi ito malayo na pwedeng magawa sa any common tao na mahihirap na tao. Kung nagawa man nila ito sa isang kilalang tao, magagawa nila sa atin ito. So alam nyo, kung nagawa na ito nila, na-set na nila yung premise nila, na-set na nila yung pangkompleto doon sa sentence na, o yung sa paragraph or sa buong artikulo na gusto nilang gawin. Na-set na nila yung premise. So ano yung susunod dito? Asahan ninyo, itaga nyo sa bato. Ang susunod na gagawin nila dito, kagaya niyan, may balita ngayon lang. Anong sabi? Isususpende daw nila yung pag-operate ng SMNI. Ano susunod dyan? Kung babalikan nila yung ginawa nila kay Kong Teves, former Congressman Teves, suspende, and then expulsion. So ano pa yung nakikita natin dito? Because of politically motivated reason.
Wala nang iba, politically motivated talaga ito. Kasi kung titignan nga naman natin ano ba yung pinakamabigat na reason para pati yung buong organization or institution in SMNI ay damay dito doon sa actions ng dalawa. So anong ginawa nila? Hinanapan nila ng butas, kesyo ito daw Suara Sog, owner ng SMNI, ganito ganyan. Nagsinungaling daw si Dr. Loren Badoy doon sa sa may ads daw, nagsinungaling siya, wala daw ads pero may ads. Kung ano-ano yung kanilang kinukuha na reason just for them to justify. Kasi ang talagang nakaplano dyan, nakasulat na sa kanilang blueprint or game plan, nakasulat na yan. Ito na yung planado. O plan, bring down the Dutertes. So anything, anyone that is connected to the Dutertes, isa-isang tinatanggal, isa-isang sinisira, isa-isang nini-neutralize nila. So, ano pang expect natin? Itong House of Congress are already weaponized to destroy anybody who go in front of them, disrupting their interest. In fact, mas malakas pa nga yung House of Congress kaysa Senado. Kung nakita ninyo, ilan lang yung senador. Natakot nga yung senador kasi yung sinabi ni Ka Eric, galing yung source ko sa Senado. O nagbigay ng statement ang Senate President, wala kaming alam na ganyan, kung pwede idikdik nyo yung dalawang yan, idikdik nyo si Ka Eric na yan hanggang aminin niya kung sino yan. Diba? Aminin niya, kung hindi, cite in contempt ninyo. So parang pinasa nila yung trabaho nila na dapat investigahan nila kung sino yun, pinasa nila kay Ka Eric yung lahat ng kasalanan dahil takot sila sa House of Congress. Akalain ninyo yun, mas malakas pa yung House of Congress, when in fact dapat nga mas malakas yung senador. Bakit? Millions ang boto ng mga yan. In comparison with the House of Congress, lalong-lalo na yung mga party list na ilan lang, 100,000 lang yung mga boto ng mga yan. Pero kung umasta sila, akala mo kung sino mga pinaka-honorable, respectable na akala mo wala silang mga bahid. Diba? Siga. Kaya nga ang ano dito is, ang ending ng mangyayari dito, itaga nyo sa bato. Itaga nyo sa bato. Ang talagang plano nila dito, tanggalin, i-revoke ang SMNI para mawala ang SMNI. Balakid kasi ang SMNI sa kanila. Dahil yung mga ibang media dyan, aside from SMNI, hawak nila.